Magandang umaga sa inyong lahat. Aking mga siyukoy. Ang araw na aming tinagtaya bilang ngayon, ang araw ng pagtitipon, ang inyong pakikipag-isa sa Diyos na makapangyarihan sa na siyang lumikha. Itong langit, ang isipan, at ng lupa na inyong katawan na aking tuntungan ng aking banal na espiritu upang aking saysayin ang mga bagay-bagay para sa inyo. Mga anak, ako'y bumaba dito sa lupa. Pebrero 1, 1966. Kinalagdan ko ang isang babae. Siya'y aking ginamit ang kanyang tinigang katawang laman upang ipabatid sa sanlibutan na ako'y nandito na sa wakas ng panahon bilang may ang mga huling araw, ang araw ng katuparan at kaganapan. Sa Espiritu Santo ay aking inihayag ang aking bagong pangalan. Iskapos kalinis-linisan ang inyong mga nakagalang-galang, kataas-taasan sa pasimula hanggang wakas. Ako'y kung na dumating, hahatol sa lahat ng mga mabubuhay at namatay na tao. Namatay sa inyong pananampalataya sapagkat kayo'y nabigo sa pagsunod sa aking mga utos. Mga turo at aral na aking ipinagkaloob sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit sa wakas ng panahon ito ay aking tinupad ang aking salita at may dumating upang gisingin kayong mga natutulog. Gisingin mula sa mga patay at sa pamamagitan ng aking salita kayo yung tingting mabubuhay. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig, ang lahat nga ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Iglesia ni Kristo, kayo ay aking mga anak, ang mananampalataya ni Kristo Jesus, ang katawan na aking tinutukoy. Sa pamamagitan ng aking mga turo at aral, kaya unti-unti kong nililinis at binibihisan ng puting kasulatan. Ang kayong lino, ang inyong mabubuting gawa, ang marapat makita sa inyong pamumuhay, sapagkat ang matuwid ang pamumuhay, ang siyang pagkakalooban, ang aking mga daladalang gantimpala, buhay
mga hangkan. Kamtin ng bawat isa ang katawang panglangit na hindi na makitikin ng kamatayan. Ngunit paano ninyo ito nakakamit, mga anak? Kayo'y mag-aral sa akin. Mapalad ang mga tao nagkakabit ng karunungan. Mapalad ang mga tao na nagtatamuling pagkanawa. Sapagkat ang karunungan, ito ang pinakamahalaga at dapat makuha ng bawat isa. Mga anak, mapalad kayong patuloy na nakikinig sa aking mga turo at aral. Sapagkat ang karunungan at kalaman, ito ay mayong makakamit sa pamamagitan ng inyong pakikinig. May karunungan dito sa lupa at ito ang pinag-aaralan ng mga tao. Sa kanilang paaralan, sila'y natututo. Ang karunungan ay kanilang natatamo upang magamit nila sa buhay na ito dito sa lupa. Magkamit ng kayamanan sa lupa. Pakatandaan ng mga anak. Bagamat ito'y mahalaga sa inyong mga tao, ngunit higit ninyong pahalagahan na kayo'y magkamit ng karunungan mula sa akin. At ito'y inyong makakamtan lamang sa pamamagitan ng inyong pagkikipag-isa sa araw na ito. Na inyong madinig ang aking salita sa pamamagitan ng aking mga saserdote, sa pamamagitan ng aking mga kasangkapan, na aking ginagamit at pinatayo sa inyong harapan. Buksan nga ninyo ang inyong mga pandinig. Pakinggan ninyo ang aking salita. Itimo ito sa inyong isip at patuloyin sa inyong mga puso. Upang sa inyong pamumuhay, ito inyong gamitin at ipakita sa akin na kayo ay nakasusunod, hindi nakasusuway. Sapagkat ang tunay na umiibig sa akin, ang siyang sumusunod sa aking mga utos. Ang pag-ibig na ganap, ang katapatan, ang katatagan mula sa inyo. Ito ang aking hinahanap. Manatili kayong tapat sa akin hanggang wakas. Hanggang wakas ng inyong hininga. Sapagkat ipinagkaloob ko sa tao sa wakas ng panahon ito. 120 taon ang aking ibinigay na pagkakataon para sa inyo na mabuhay sa daigdig. At ang pagpuling Kristo sa akin mga utos. Kayo ay nakatupad sa aking mga batas panlinis na isakatauhan ninyo ang aking pitong espiritu, ang pitong mundo. Kayo'y banal na namumuhay na tulad ko na inyong mga ako'y ganap at tunay na banal na sumasain. Tayo na nga ay magiging isa sa
sa lahat ng oras at sandali, ang aking gabay at patnubay, ako na ang sumasayo, sapagat kayo ay aking mga anak. Ay nabibig at minahal, ang aking mga anak na hinihirang sa wakas ng panahon. Hinihirang ko ang bawat isa na aking mga anak na tumatanggap sa akin, na patuloy na sumasamba at nananatiling matatag, naninindigan sa kanyang pananampalataya at tumatawag sa aking bagong pangalan. Hinihirang ko ang bawat isa na lumalapit at ibinibigay ko ang pagkakataon para sa lahat, sapagkat ang lahat ay aking inibig. Lahat kayo ay pantay-pantay sa aking harapan. Ihandog ninyo ang inyong mga sarili. Walang batik at tumis. Malinis ang inyong mga puso. Malinis ang inyong mga isipan na harap sa akin, upang ang aking pagpapala ay patuloy kong ipagkaloob at sa wakas ng inyong buhay, mga anak. Ang katawang lupa ay mayangganan, ngunit ang buhay na aking ipagkakaloob, ito'y magpasawalang hanggan. Ay aking makakasama sa lahat ng oras at sandali na makamit niyo ang katawang panglanan. Tayo nga ay isa. Ako ang inyong ama. Kayo ang aking mga anak, mga Kristong gagampanin sa wakas ng panahon, na ang inyong puhunan ay hirap, sakit, at pagtiis. Kaya mga anak, hamarin ninyong magtagumpay sa laban ng buhay. Maging malakas ang bawat isa, sapagkat ako ng inyong ama ay nagkakaloob ng patupatuloy na buhay, patupatuloy na lakas at gabay, na kayo'y aking iligtas sa lahat ng sakna, sa lahat ng mga karamdaman dito sa lupa. Wala namang hihilingin ang bawat isa, sapagkat ang lahat ng bagay ay aking ipagpalalo. Isa lamang mga anak, ang damitang kahilingan, ang kayo'y patupatuloy na harap sa akin, tuwing araw ng pagtitipon, kayo'y nasa aking harapan, upang makamit niyo ang pagpapat, ang ating salita, na magbibigay sa inyo ng buhay at lakas. Magliliwanag kayo dito sa sanlibutan, sapagkat kayo ay tulad ko. Ako ang ilaw, at kayo ay bahagi ng mga ilaw ng kanila sa bawat katiliman. Akayin ang mga tao na niligaw, at sa aking harapan sila'y lumabot upang sila'y aking pagpalaan. Bigyan ng pagkakataon, ako'y kanilang makilala sa wakas ng panahon, sapagkat aking winiwika, ito na muling panahon ng aking pagkabiyos, at wala nang karapunan, sapagkat ito na ang wakas. Kaya mga anak, mapalad kayo lahat na nandito. Ang biyaya at pagpapala, ang kapayapaan ay sumain sa umagang ito. Maraming salamat. Pag-alam.